Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Representative David Suarez, limpak-limpak pala ang kaso sa ombudsman. Pambihirang tongreso na to, galing manita ng fake news, mas fake pa pala siya kasi sa sobrang dami ng kaso. Ang galing manita ng iba pero hindi masita ang sariling gawain. Ang nakakatawa at nakakapagtataka kung bakit nanalo bilang isang congressman. Hoy, Suarez, paano mo nauto ang mga kadistrito mo? Magkano na kaya ang Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "Ever since Marcos became the president, everything is going wrong. We made mistake. A weak person cannot be a president. I listened to his speech. It's all just talk. Nothing comes from the heart." Sabi din ng isang netizen. Ako rin po ay sumusuporta sa mga pagbabalita at pag-e-expose sa mga kabalbalan at mapagsamantalang pinaggagawa ng ating politiko at mga pagkababalat kayo ng mga traidor na teroristang komunistang CPP, NPA, NDF sa ating loob at labas ng ating pamahalaan. I stand for SMNI. Sabi din ng isang netizen, kung ganun dapat si Suarez pala ang dapat na imbestigahan dyan sa Kongreso kung totoo man ito. May mga dates pa pala yung mga kaso niya na naisampa against sa kanya. Totoo ba lahat ng mga to? Bansa. Ito po ang statement ng ating Speaker of the House na nangyaring napakalakas na lindol na yan dyan sa Surigao del Sur. The House of Representatives is ready to tap its resources and pass legislation in an effort to assist the people of Surigao del Sur, which was struck by powerful 6.9 magnitude earthquake. Ganyan po ka-epal ang ating Speaker Martin Romualdez. No? Lahat na lang ng mangyayaring mga sakuna, issue, kailangan po na nasa gitna yung pangalan itong si Speaker Martin Romualdez. No? Saan po ba kayo nakakita sa katagal-tagal nating sinusubaybayan yung mga kaganapan sa pamahalaan? Ngayon pa lang po tayo nakakita ng Speaker of the House na ganyan katindi. O, sino ba naman pong hindi magsasabi na hindi ito nagbabalak na tumakbo ng pagkapresidente sa 2028? Mga kababayan, ngayon pa lang talagang gusto na niyang magpakilala sa ating mga kababayan na ako, Speaker Martin Romualdez, handa akong tumulong. Lagi akong nandyan. Pagka may sakuna, number 1 ako. Nangunguna ako lagi dyan. No? Ito po ang official statement ng ating President Bongbong Marcos. Kaugnay naman po to doon sa nangyaring pagsabog, no? Diyan sa may Marawi. Ngayon, ito po ang ating tanong dito sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Saan po napunta yung bilyong-bilyong confidential fund na nakalaan diyan sa Office of the President ngayong 2023? Nakakabahala po itong pangyayari na to dahil ayon sa mga naglalabasang report, di umano na mga foreign terrorist ang umatake dyan sa Mindanao State University. Paano po tayo nalusutan gayong bilyong-bilyon ang intelligence and confidential fund nitong Office of the President? Paano nyo po ginagamit ang inyong confidential fund? Di ba para po dito yan? Para hindi mangyari yung mga ganyang klaseng insidente sa ating bansa. Imagine, foreign terrorist po ang pinag-uusapan natin dito. Paano po nakapasok? Wala po ba tayong intelligence? Sa laki po ng pondo na nakalaan dyan sa Office of the President na yan? Wala po tayong nakuha ng impormasyon. Grabe naman po pala mga kababayan. Sa kabila ng napakaraming pondo para dito sa ating intelligence ng Office of the President, nalusutan po tayo ng ganyan. Ha? Kayong mga nag-iingay sa confidential fund, ang number 1 pong paggamit dyan, para mapigilan yung mga ganyang klaseng insidente. Dahil po, kailangan po ng malaking pera
para makakuha, makapangalap ng impormasyon para mapigilan yung mga ganyang klaseng insidente sa ating bansa. Ngayon, pwede po ba naming malaman? Pwede po bang malaman ng sambayan ng Pilipino dahil tinanong niyo itong si Vice President Sara Duterte kung saan niya dinadala ang confidential fund niya. At ito namang si VP Sara, sinabi niya naman kung saan niya linalaan yung mga confidential fund na ibinibigay sa kanya, pinagkakatiwala sa kanya. Ngayon, since nalusutan tayo diyan sa Mindanao State University, sa loob pa mismo ng gymnasium, na kung saan nagsasagawa ng mass misa, no? Doon po isinagawa yung karumal-dumal na krimen na yan. Yung act na yan, yung terrorist act na yan. Saan po napupunta yung confidential fund ng ating presidente kung nalulusutan tayo ng mga foreign terrorists nakakapasok sila sa ating bansa? Sige nga po, yarin lamang nagkakatanungan na po tayo dito kung saan na dinadala yung mga confidential. Napakalaking issue po niyan sa mga nagdaang buwan kay VP Sara na hot water po siya dito sa social media. Ngayon, tatanungin po natin kasi merong nangyaring ganitong insidente, itong Office of the President, paano po nila ginagamit ang kanilang confidential intelligence fund? Paano tayo nalulusutan ng mga foreign terrorists? Paano po sila nakakapasok sa ating bansa? Wala po, blindsided tayo, ganun. Dahil sa sobrang busy natin sa lipad kung saan-saan, kaka-state visit kung saan-saan, napapalusutan po tayo nitong mga masasamang loob na to. Nakakapasok po sila sa ating bansa at nanggugulo ng ganito. Hindi po okay ito eh. Kahit na Pilipino pa ang gumawa nito. Kung ano mang yung pinaglalaban nila, kung bakit. Karumal-dumal po to. Walang kinalaman yung mga nandyan sa mass na yan o kung ano man ang ginagawa ng mga tao. Wala silang kinalaman sa pinaglalaban nyo. Nakakaawa po. Bakit ganun? Bakit pagkatapos nangyari ng insidente na to, pagkatapos nangyari ng insidente na to, doon nyo sasabihin na alam nyo to at foreign terrorist ang may kagagawan nito. Paano po nangyari yun? Bakit hindi nyo, meron pala kayong impormasyon, bakit hindi po napigilan? Napakalaki po ng confidential intelligence fund ng Office of the President. Billion-billion po. Hindi po milyon ang pinag-uusapan natin dito, hindi daang milyon kagaya kay BP Sara. Billion po ang pinag-uusapan natin. Paano po tayo napalustan itong mga foreign terrorists na to na umatake dyan sa Marawi? Yan po ang kailangan sagutin ng ating presidente. No? Ito ay ordinaryong Pilipino lang naman po ang nagtatanong. Gusto po naming malaman sa laki po ng pondo na nakalaan para sa intelligence ng Office of the President. Paano po tayo naisahan ng mga masasamang loob na to? Diba? Ang nakakatakot po dyan mga kababayan, kung mga foreign national to, God forbid, wag naman po sana mangyari. What if hindi lang sa Marawi mangyari yan? Hindi lang dyan sa Mindanao State University mangyari yan? What if dahil hindi nababantayan na maayos, hindi nabibet na maayos yung mga pumapasok na foreign personality sa ating bansa na mayroon palang ganyan? Nakakatakot po talaga mga kababayan. Kailangan pong magsagawa ng malalimang investigasyon dito. Dahil meron pong pondo ang ating pamahalaan para mapigilan yung mga ganyang klaseng pangyayari sa ating bansa. Dumako naman po tayo dito kay Congressman Suarez. Dito po ako nagulantang doon sa video nitong si Ma'am Sas at nitong si Ma'am Joey na kung saan meron po silang isiniwalat kaugnay dito kay Congressman Suarez. Grabe po. Akala po talaga ng sambayan ng Pilipino tumitindig kayo para sa integrity ng House of Representatives. Malaman-laman po namin meron po pala kayong ganyan. Huwag na natin patagalin ito mga kababayan. Panoorin po natin itong mga siniwalat nitong si Ma'am Sas at Ma'am Joey doon sa kanilang video. Panoorin po natin mga kababayan. And this is the difference, no? You know, the reason why we are extra disgusted by these acts of Congress. Kasi yung mga pambabalahura na
PRRD really set the standard eh. Correct. Yung Tama. mga kabaluhuraang natanggap ni PRRD noon, let's say sa Rappler. Let's say sa Rappler. Binabalahura siya, pero sinasagot niya. Correct. Totoo Diba? po yun. Sinasagot niya. Doon sa issue nitong si Senator Bongo, di ba? Pagka may napatunayan yan, sisibakin ora mismo. Tsaka yung mga ibang government official, pagka iniintriga, di ba? Sige, pagka napatunayan nyo yan, bigyan nyo ako ng ebidensya, sisibakin ko yan ora mismo. Ganon si PRRD. May gusto sa atin sa mga papalang pangbabalahurang ginawa ng Rappler, 'di ba? Pero But sinasabi, you have to acknowledge the fact that they are asking questions that needs to be answered, 'di ba? They are asking questions that that are needed to be answered. Remember yung yung insinuation ng Rappler noon na because of the post-it and there is daw that's the basis of a multi-billion corruption of Bongo, ganyan. Because of a post-it, 'di ba? Anong ginawa ni PRRD noon? 'Di ba? You show me the proof, clear proof. If you can show me the proof, ipa-fire ko si Bongo ora mismo. Oo. 'Di ba? Saka yung sinasabi na source kailangan daw i-reveal because of national security, kung may national security. Hello, do you remember yung Rappler nag-publish siya nung pinublish niya yung leaked conversation ni Trump and naku po, ni Duterte, and that's yun nga yung matindi, national security yung nakasalang-alang doon, yung pong sa Rappler na yun. Talaga pong ay ilinig po nila. confidential public document, nagalit nga tayo eh. Mm. Pero meron bang isa sa inyo na nagsabi na dapat i-reveal ng Rappler ang source nila kasi national, and that is malinaw na national security issue. Correct. Because Tama. That's diplomatic, that's a confidential yung budget ng Senado, ng Senado, hindi naman, well, according to the Senate, concurrent Senate Resolution number 10, series of 2012 by 11, confidential, pero it's already confidential. So, bumagsak yun na yung nga. panga po noon, yung sinasabi ni Rep Suarez na in fact, Ayan. this may be considered as a national security threat, kineme, ganun. Parang, bakit? Huh? Yung feelings ninyo is a national security concern na? Diba? The truth of the matter is, congressmen, representatives in the Committee on Legislative Franchise, SMNI asked question. And the question was not asked in a manner na kind. It wasn't asked kindly. You took offense. Yun yon. Pwede nyo sabihin na, the question was not intelligently asked kasi, or the question was asked so rudely kasi, ganyan. Ayun. Pero ang totoo doon, binusisi kayo, pagkatapos yung pambubusisi sa inyo, hindi nyo nagustuhan. Yun lang yun. 'Di ba? Yun lang yun. Ay, wag nyong balahurain yung dadalhin nyo pa yung inyong offended feelings at i-equate pa sa isang security issue. Masyado naman pong kupal yun. 'Di ba? Sa isang araw, isang beses lang nakakupalan, ang kupal nyo na nga na nag-hearing kayo sa legislative franchise pagkatapos sasagarin nyo pa. Ibang klase talaga to si Ma'am Jo. Idol po natin. Diba? Sa isang araw, isa-isang kukakupalan lang. Huwag nyo sasagarin. Yun yung parang sobrang, wow, anong tingin itong mga to sa sarili nila? Yung feelings nila is a security issue? Yung offended feelings nila is a security issue? My God! Pagkatapos, you can actually, yun nga parang ang problema kasi dito, pwede nyo talagang i-steer yung hearing. Alam mo, sa this is the na first, gusto ninyong puntahan sa diba? Ilang parang ang dami ng dumaang House Speaker. Parang ito lang ata yung kauna-unahang House Speaker na kailangan magkaroon ng hearing dahil sa nabalita. Dahil lang sa niyurakan ng kanyang pagkatao. Dahil daw ito ay, Parang di ba mas malala noon na ginagawa sa mga House Speaker ang media na balita Correct. or whatever. Pero wala naman nangyaring ganito.
Di Oo, sobrang ba? sensitive nitong mga ano na to, mga unggoy na Ano to, to? grabe. Parang, ang weird. So, I don't get it. tapos as if, eto nga no, salita na salita itong mga about integrity, kineme, mga pinaghirapan, kineme, Makinig, makinig. ganyan, parang, Makinig. hala? Ala, na, ito yung nakakaloka, no? Apparently, si Rep Makinig po Suarez kayo. pala ay merong limpak-limpak na kaso sa ombudsman. Naku po. Ah, Rep. Suarez, limpak-limpak po nga po ba yung kaso sa ombudsman? Kami po dito sa PH Update, nagtatanong po. Well, speaking of besmirching the integrity of the Congress, correct. May limpak-limpak na kaso dito sa, and you know yung mga kaso niya is about unliquidated funds. Ay, grabe naman. Nakakahiya. Ang Cash liquidated na fund. advances and cash assistance na Ay, walang grabe list naman. of recipients. Ay, Yun naku yung po. findings ng COA. Ay, Okay? naku po. Mga cash confidential. advance, mga pasweldo. Baka yung mga recipient confidential. Baka lang nagtatanong tayo, ganun po ba yun? Congressman Suarez, kinig po kayo. na ibinigay sa mga Hmm. ghost employees Naku po. or sa mga tao na merong criminal record. Yun yung sabi na, yun yung observation ng ano, ng, Yun ang observation ng ombudsman. Commission on Audit. Yun ang observation ng COA dito kay Congressman. Okay, At meron okay. siyang mga pera na supposedly ay dapat gagastusin sa agricultural supplies and Naku po. assistance doon sa may Quezon. Yan po yung nag-uphold ng integrity ng House of Representatives. Yan po si Congressman Suarez. Siya po ang pinag-uusapan dyan. Wala pong ibang congressman. Siya po yung pinag-uusapan dito. Na hindi pa rin niya naliquidate hanggang ngayon, 70 Naku po. million. So, ang dami 70 niyang million. kaso, meron siyang 56 million, meron siyang Ito po yung 56 million. Ito nga nasa ABS-CBN. Ito report ng ABS na to. Meron pa po 70 million. 70 Different million? cases. Ibang 5 klase. cases all in all. Daming pera nun. Daming pera. Grabe. No? Ilang classroom po kaya mapapatayo ng 70 million na yon? Itong 65 million po kaya ilang classroom ang mapapatayo nito? Grabe, napakarami pong pera niyan. Grabe naman. Diba? 4 cases all in all. Aside from that, ito sabi po ayon ka dito kay di umano 5 to 4 cases itong kaso nito. Naku po. kakaloka. O, di sige, kasi mga kaso naman, wala pa namang, nasa ombudsman wala pa rin siya. Kaso pa lang yan. Wala Okay. pa namang conviction yon. Wala So, pa iyon ay conviction. tumatakbong kaso. Well, di natin alam kung tumatakbo ba o hindi. But those are cases pending in the ombudsman. Itong nakakaloka. Nung March 20, nung 2022, 2022, February 2022, si Bakla nag-press conference. May pinresent daw siya na clearance certificate from the ombudsman. Yun ang hirap Pinakita doon, niya sa mga kababayan. media. Tapos ang sabi niya, oy, kinlear ako ng ombudsman, wala akong kaso. Naku po. Nga ba sinasabi natin In 2022. Sabi, wala akong kaso up to December 10, 2021. Hindi ako nakasuhan. Ayun, wala daw siyang kaso. So ngayon, kinwestiyon siya. Kinwestiyon siya ng, I think ng attorney Pulgar, doon sa kinwestiyon siya na, wala kang kaso? Ano to mga kaso na to? Tapos nagpangalan sila na, nagpangalan sila ng mga kaso. Back sa mga date, June 2021, May 2021, ang tawag dito, mga kaso ng 2020 na nasampa. Ano itong mga kaso na to? Tapos sasabihin mo, walang naisampang kaso sa'yo. Grabe. As of December 10, 2020. Ayun. Yun po, yan po yung nag-uphold sa integrity of the House of Representatives. Yun po siya. Yan ang hirap dyan Kaya mas maigi pa minsan, ka na lang, yung tipong masid-masid ka na lang. Huwag ka nang bumanat, nga dahil lalabas yung mga ganyang klaseng sasabihin, naklear na daw pero meron palang na nagsabi na meron kang kaso. Kong,
56 million. Di umano, may 56 million, may 70 million. Kaya na nga no, mga kababayan, dumako naman po tayo dito sa nangyaring hearing dyan sa House of Representatives. Kasi tingnan po natin kung anong masasabi ng mga ordinaryong Pilipino dito sa ginawang hearing na to nitong mga congressman na to. Kaugnay nga doon sa nangyari dyan sa House of Representatives. Titingin po tayo ng iilang mga nag-comment at titingnan po natin kung ano ang reaksyon na sambay ng Pilipino doon sa ginawa nilang pagdinig na yon sa House of Representatives. Tingnan po natin kung meron silang nakukuha suporta sa ating mga kababayan. Ayan, na kulay green. Okay? Puro heart lang. Oh, ano ibig sabihin ng heart? Oh, I stand with SMNI. Naku po. Oh, I stand with SMNI. Napakarami po, napakaraming nag-i-stand sa SMNI dito. Yung green kasi kay Bibi Sara yan. Oh, Congress should answer to us, taxpayer, hindi kayo gods to be immune for question and criticism. Totoo, hindi po kayo gods. Ha? Idol talaga, galing Speaker Romualdez. Magpatakbo ng Kongreso. Aba, sino to si Evelyn ano? Evelyn Malaluan. Tingnan po natin. Evelyn Malaluan. Naku po, trolls. Trolls po siya. Trolls po. Kala ko pong wala trolls itong si Speaker. Trolls po yun. Itong si Evelyn na to, trolls po yan mga kababayan. Grabe. Napakagaling ng serbisyo ni Speaker. Hindi naman si Speaker ang pinag-uusapan dito. Bakit nyo binibida itong si Speaker? Bakit nyo siya binibida? I-check po natin. Ito si Lex Reyes. Ayan. Lex Reyes. Okay? O, tingnan po natin. Naku po! Trolls na naman po ito mga kababayan. Napakaraming nagde-defend kay Speaker dito. Hindi naman siya ang pinag-uusapan. Diyan sa ano. Ito. Na, kaakit-akit. Matindi po ito. Ito. Kaakit-akit ang pagganap ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang tungkulin. Tingnan po natin itong si Jason Castro. Jason Castro. Naku po, trolls na. Yan po yung mga nagko-comment para dito kay Speaker Martin Romualdez. Trolls po yan eh. Ngayon, kung ang pinupost niya ganito, puro Martin Romualdez, hindi naman si Speaker ang pinag-uusapan dito. Kaakit-akit ang pagganap ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang tungkulin. Magkano po kaya ang bayad nito mga trolls na to kada post? Ito po, matindi to mga kababayan. Nag-comment itong si Melody May. Ang sabi po, ang linis at maayos ng pamamalakad ni Speaker Romualdez sa Kongreso. Sobrang nakaka-inspire. Na-inspire po itong si Melody. Tingnan po natin si Melody. Naku po, trolls na. Ako po, Melody, trolls na naman. Trolls na naman po ito mga kababayan. Astig ng gawain ni Speaker Martin Romualdez. Ba't si Speaker ang binibida nyo? Ha? SMNI yung... trolls na naman. Ano ba yan? Kakagawa lang po ngayong January nitong account na to. Trolls na naman. Ito naman po, matindi to si Joshua. Saksi ang buong bansa sa kahusayan ni Speaker Martin Romualdez. Tingnan po natin. Saksi daw ang buong bansa. Kaso, yun nga lang po mga kababayan, trolls po yung mga nagpo-post para dito kay Speaker Martin. Lubos ang aking paghanga sa magandang pamamahala ni Speaker. Ito si Patricia, lubos daw yung paghanga. Kaso trolls nga lang po mga kababayan. Yan po ang labanan ngayon sa social media. Kaya kayo po dyan sa mga nagtitingin-tingin ng mga komento at ng mga post dyan sa Facebook o kung saan pa man, mag-ingat po kayo dahil yung mga nakakalat na trolls ngayon dyan sa Facebook ay napakarami po. Yun po ang mapapayo ko po sa inyo. Mag-ingat po kayo sa mga binabasa nyong comment dahil majority sa mga nagko-comment, imagine, out of nowhere sasabihin mo, hangang-hanga ka sa pamamalakad ni Speaker Martin Romualdez. Hindi naman si Martin Romualdez ang pinag-uusapan dito sa hearing na to. Tapos yung makikita po natin purong ganitong comment. Ito si April Gonzaga. Galing ni Speaker Martin Romualdez, thumbs up. Tingnan po natin. May mukha po ba? Ayan po. Yan po si April Gonzaga. Ayan po. Puro trolls. Mag-ingat po kayo. Ngayon, alam nyo na po mga kababayan kung paano nyo mai-spot yung mga trolls. Pagka binuksan nyo po yung kanilang
profile picture, wala pong laman yan. Walang post yan, walang kung ano man yan. Ginagamit lang po talaga yung pang post, pang comment sa mga video. Para pagka merong nakabasa, akala po ng mga nanonood dito, ay grabe yung taga-suporta ni Speaker Martin, no? O ibang klase po, no? Ganon po papasok sa isip nila. Ano to yung yung iba natin po kasi mga kababayan, meron lang silang mabasa ng mga ganito. Nag-aano mabilis silang nauuto, no? Yung iba talaga sa atin, mga gullible. Subukan niyo pong angry face. Diyan sa ito, hamon ko po kayo mga kababayan. Ito, hamon ko po sa inyo to mga kababayan. Subukan niyo pong mag-angry face diyan sa House of Representative Facebook page. Kinabukasan, nakablock na po kayo. Sigurado po yan. Sigurado yan mga kababayan. Subukan nyo pong i-angry face yung mga post nitong House of Representative. Kinabukasan, block na po kayo dyan. Bawal pong mag-angry face dito. Bawal pong mag-dislike dito. Dito sa Facebook page na to. Paano po natin? Na-block na po tayo. Nag-react lang po tayo ng sad face. Angry face. Subukan nyo po palang mag-angry face na emote sa mga post nitong House of Representative. 100%, sinasabi ko po sa inyo, kinabukasan, nakablock na po kayo sa... Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!